Alam niyo naman ba't kayo nandito? Birthday ni Troy. Ito si Troy. Wala si Troy. The birthday ni Troy. Teammate natin. No? So, dito tayo centering naman. No? Dati po, mas mga... No? Pero ito centering mas maganda kasi mas marami tayong matututunan. No? Sulit to. So, ang panahon natin ngayon, si Hayes ko. Sobrang ano yung power. Siyempre, gusto ko muna i-acknowledge yung mga millionaires ng Titans. Nandiyan din, si Alvin Alcobendas. Ang bigat na yung si Joel Mendoza. Tapos yung unang sumali sa akin, yung pamangkin ko, si Rosa Nascao. Aking one and only wife. Isa sa mga na-produce ng V-Mobile, naging millionaires. No? So, laking blessings yung nabibigay sa atin ni V-Mobile. So, ngayon, ang itutulong sa atin ni Hazel, no? Paano maging millionaire? No? So, ang ginawa ko lang dati, dikit-dikit lang ako dyan. No? Kay Hazel, pag nasa office ako, pag nandun siya, didikitan ko na yan, tapos tatanungin ko na yan kung ano naman yung mga gusto kong tanungin. No? So yung mga na-share niya sa akin, yung mga multiple accounts, no? So, doon pa nalalaman yung mga pag mas maraming accounts, mas marami kang pwedeng kitain. No? Pero dami ka, no? Sa mga maliliit na chats lang namin, marami ako natutunan. What more dito sa 10 hours natin na So, hindi na natin papatagalin. Introduce ko na sa inyo, number 6 millionaire ng V-Mobile. Ayan, Miss Hayes. Go! Hayes, go lang! Power! Hello? Hello? Mas okay yata yung boses ko, no? Parang bata. So, good morning! Kamusta kayo? Hello guys, good morning! Sino po yung mga technopreneurs na? Lahat? 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 Di nga alam kung lahat kami. Ito lahat kayo, di ba? Ayun, ay nandito eh. Okay, so, syempre, patanong ko muna. Sino po dito yung mga 1 month pa lang na member? 1 month pa lang. Okay. 1 month and below yan 1 month and below. 3 months and below. Mga 6 months na. Yung sobrang tagal na. Okay. Okay. So, ang ano ngayon, simple lang. Kasi normally, bago ako mag-start pa lang, ako nga pala si Hayes, 22 na po ako. Okay? Pero 4'11 pa rin yung height ko. Hindi na nagbago, no? So, pero, guys, mga hindi ko nakakalam. Patanong mo na, sino po dito yung first time lang ako makita? Wow, first time ko lang din kayo makita. So, alam niyo na ba yung story ako? Hindi ba, no? So, dati akong estudyante sa UST. Ang alam ko lang po dati, school, bahay. School, bahay. Kasi, dati po akong basketball player sa UST. Hindi ko na tinuloy. Alam ko, nagduda ka. Yan, basketball player. Di ba? Parang nakakagulat. Pero yun ang ginagawa ko lang dati hanggang sa nakita ko yung V-Mobile sa internet. Siguro marami sa atin nakita yung V-Mobile sa internet, kinuwento, etc. Tama? So ako nakita ko rin yung negosyo sa internet, sinubukan ko, at hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin, basta ginawa ko lang kasi nakaka-enjoy siya. So, yun. Ngayon, tuturo ko sa inyo yung tips kung sino po dito gustong maging milyonaryo, taas kamay. Yung maman talaga, yung matindi, kailangan niya kumakakagawa. Yeah! Sa ganda mag-ano, kasi mag-ganyan steady lang dapat yung mga ganyan. Okay? So, yung talaga kung
Ready na ba kayo? Yes! Ready, ready? Yes! Yung gigil na gigil? Yes! Ayan, grabe, no? Okay, so kasi ito naman tinatawag yung centering. Hindi naman talaga siya formal training. Pero, pag ano yung sabihin ng centering, kasi lahat ng gagawin ko ngayon, syempre, yung sa mga ibang malayong lugar o yung mga hindi nakakapunta, since kayo yung mga nakapunta, kayo po yung magkukwento sa kanila. Kaya lang, ang na-miss lang nila yung excitement na nararamdaman nyo ngayon. Tama? Yung actual. Kasi pag ikaw na yung nagkwento, medyo may halo ng ibang kwento. Okay? So, pero mas maganda pa rin kung nandito sila. Pero okay lang. At least, meron pa silang matututunan. So, tuturo ko sa inyo, basically, some of my experiences in mga, basta, marami ko natutunan sa negosyo ko, share ko sa inyo, para at least makita nyo na, ay, ganun pala, normal pala na nangyayari yung mga bagay na yun. Okay? Matanong ko, sino po dito yung medyo talagang nahihirapan, clueless, iniisip pa rin talagang posible ba talaga? Sino yung nag-iisip? Nagdadalawang isip. Di ba? Marami sa atin, pag tinatanong, actually, bago ka nag-join, di ba nagdalawang isip ka? Ang tinanong ko, sige, next week, pag-isipan mo muna. Actually, ang dami mong tinanungan, kaya lang, mali po yung tinanungan mo. Ibig sabihin ito, pinakita sa'yo negosyo, medyo ayaw mo pang maglabas kasi syempre sigurista tayo, tama? Nagtanong ka sa hindi nakakita ng business, so medyo negative yung feedback, di ba? Pero hindi naman, actually dapat hindi ka maniwala sa kanila kasi ako ganun ginawa ko. Unang-una, pag-join ko sa, pagkarinig ko ng presentation, unang-unang tinanungan ko is parents ko. Kasi, sana kukuha ng pang-invest, wala naman akong pera. Siyempre, hihingi ako sa parents ko, tama? Siyempre, since, halimbawa, ganito nangyari, ganito senaryo. Kayo yung magulang ko, okay? Ako yung anak nyo, okay? Nakita ko yung negosyo, ako lang nakita ng presentation. Pag uwi ko sa bahay, sabi ko sa inyo, Mami, Daddy, meron na nakitang business, yayaman tayo. Maniniwala ka hindi? Yun din po yung unang reaction. Yun din yung unang reaction ng parents ko. Kumaga hindi sila naniwala, parang, ano yan, scam yan, etc. Manlulukoy ka lang yan, o masasayang lang yung pera mo, etc. Pero sabi ko, hindi naman sila nakita ng business ako. Okay? So ako yung gumawa ng paraan para makaipon ako ng pang-invest. Okay? So kung kaipon ako ng alam mo paano, syempre wala akong pera, gumawa ko ng paraan, nagbenta ako ng laman. Bakit? Gusto ko yung negosyo eh. Nagbenta ako laman. Laman ng bahay. Okay? O kasi yun, laman, okay? Grabe naman, kinkin ko na, bawasan mo pa. Siyempre, hindi na, no? So, guys, alam mo, itong turo sa inyo, NTO, New Technopreneurs Orientation, ba? Basta parang isa sa simpleng training, pero gusto nyo hindi makatulog ngayong gabi? Sabi ba, hindi kami makakatulog ngayong gabi. Pero totoo guys, hindi ko kayo patutulogin ngayong gabi. Okay? Kasi, ibang-iba yung mararamdaman nyo ngayon sa nararamdaman nyo na kanina. Okay? Di na mo nga, nakakatawa yung tsura nyo. Ready, no? Gigil na gigil. Kaya yung gusto kong tingin. Okay? Yung talagang walang kurang-kurapan. Okay? So, kumbaga, itong sasabihin ko, simpleng-simple lang, pero talagang iba yung ma-feel nyo. Yung feeling na lahat ng cells nyo sa katawan, tumatalon. At hindi mo na maintindihan bakit ganun. At hindi mo na mapigilan. Kumakain ka. Tapos, hindi mo talaga maintindihan. Talagang, grabe, pag uwi mo sa bahay, talagang iba yung pakiramdam na talagang tatalon-talon siya. Pero, simple lang. Kasi, di ba, syempre inisip natin lagi, iniisip talaga natin, paano gawin yung business. Di ba? Paano gawin business, o paano umita, paano. Pero ang totoo niyan, hindi po dapat paano yung tanong. Ano ba dapat tanongin? Ang dapat mong tanongin, why? Bakit? Okay? Parang sabihin ng bakit? Simple. Bakit mo, diba, tanong, hindi mo naman sabihin paano mo gagawin isang bagay, di ba? Bakit mo gagawin yung
isang bagay. Bakit mo gagawin yung isang bagay kung hindi mo naman alam kung para saan yan? Di ba? Yung business, ganito yan kasimple. Alam mo bang negosyo pinasok ko? Yes. Sabi na iba, medyo nagulat nga ako eh. Kasi sa labas ako sulat, prayer room. Sabi ko, oh? Okay. So, alam niyo po bang negosyo yung pinasok nyo? Yes. Alam? Yes. Okay. Yung iba na-shock pa. Business pala. Okay. So, ganito yan. Explain ko muna sa inyo. Basic muna tayo. Okay? Kailangan kasi, alam mo kung bakit mo gagawin yung isang business. Kasi pag nalaman mo kung bakit mo gagawin yung isang bagay, kahit ano pong dumating sa inyong mga negativity, hindi ka basta-basta titigil. Okay? Kasi pag hindi mo alam yung purpose mo, yung bakit, yung why mo, bakit mo gagawin isang bagay, konting negativity lang, bumibitaw ka na agad. Kasi alam mo bakit? Kasi parang hindi mo alam para saan ba itong ginagawa mo. Okay? Kailangan alam mo yung why, yung reason mo, bakit mo gagawin yung business. Kasi kung tatanungin kita ngayon, bakit mo gusto gawin si V-Mobile? Sabi na iba, inisipan mo na kung bakit. Okay, yun yung ngayon tanong. Kaya yung iba, parang, hey, merong mabilis kumita, merong sakto lang, meron, ba't ako, parang ang tagal ko, hindi pa ako kumikita. Baka hindi mo pa alam kung bakit mo ginagawa yung business. Kailangan malaman mo kasi yung bakit na yan. Okay? Para bigyan ka ng para at least malaman mo na ngayon this day, malaman mo yung reason mo bakit mo ginagawa yung negosyo. Tutulungan kita ngayon. Okay? Pamilyar kayo dito? Yan. Yan yung itsura mo. Hindi. Ibig sabihin, yung, di ba, syempre, kaya mo gusto gawin negosyo, number one, gusto mo mabayaran lahat ng utang mo. Kasi syempre, ang hirap ng meron iniisip lagi. Di ba, syempre, totoo lang, kapag sa kamag-anak tayo meron, medyo maraming sinasabi. Di ba? Pero gusto naman talaga natin tapusin lahat eh. Di ba? Lahat, credit card, etc. Lahat ng mga utang natin. Di ba? Syempre, bakit gusto gawin? Pang-tuition ng anak mo. Tama? Hindi yung lagi mo isipin, naku, June na naman. Lagi mo sinasabi, talagang lahat ng kaluluwa, nilabas mo na, kinayod mo na lahat, di ba? Pero, ang hirap pa rin, pigang-piga ka na, pero kulang pa din. Di ba? Siyempre, yung mga bills natin, rental, at marami pang iba. Kung baga, lagi na lang nangyayari senaryo, kulang o ubus na yung pera natin. Tama? Ubus na yung resources natin. Kaya mo gusto gawin negosyo kasi, siyempre, gusto mo maging financially free. Yung tipong hindi mo naiisipin yung mga bagay na yan. Kasi alam mo, bayad na. It's done. Okay ba yun? Mas maganda ba yung ganun? Wala nang nakadikit na yung sa rep mo. Okay ba yun? Kasi yung magnet nahuhulog na. Sobrang kapal na ng mga bills, patong-patong na. Diba? Kumbaga guys, syempre actually, siguro kahit simpleng bagay. Lahat naman tayo, ayaw natin na nauubos na ng pagkain sa rep. Tama? Ayaw mo naman siguro dumating yung point na, or syempre dati na ganun talaga, pagbukas mo ng rep mo, wala na talagang pagkain, puro tubig, tama? Bote ng tubig. Pagbukas mo ng freezer, yelo. Di ba? Walang karne, walang makakain, di ba? Actually dati simpleng pangarap ko lang, hindi kami maubusan ng pagkain sa rep. Ni itlog nga wala eh. Okay? Kumbaga, tubig lang talaga, tsaka yelo, yung laman. Sabi ko, syempre, pag gutom ka, pagbukas mo, tubig. Okay? Pagbukas mo, yelo. Kaya ako lumiit, tubig, tsaka yelo. Okay? Sige, yung gawin niya, para lumiit din kayo. Diba? Syempre, kung kasi hindi naman kami galing sa mayaman na family, yung talagang sobrang budget. Hindi pa dumarating yung sweldo ng parents ko, nakaalat na kung saan ako pupunta. Kaya ibig sabihin, hindi ako pwedeng humingi kasi kulang pa. Okay? So kung baga talagang sabi ko, ano kaya yung pwede kong magawa? Actually guys, alam mo dati, bata pa lang ako, naisip ko nang magbenta ng comics sa kalsada. Okay? Yung galaw ko ako, naisip ko, marami siya akong comics dati. Binigay ng mga pinsan ko. So sabi ko, benta ko kaya itong tigli 5 piso sa kalsada. Kaya lang naisip ko,
Maniniwala kaya sila sa akin na nagbebenta ako ng comics? Yung baga naisip ko lang yun para makatulong ako, kahit makatulong or makabili ako ng laruan. Alam mo guys, dati naalala ko pa nung bata pa ako. Ngayon, pero ngayon mukhang bata pa rin ako. Nung bata pa ako, naalala ko ng dati, gusto ko ng bagong laruan, kaya lang hindi ako mabili-bili ng magulang ko. Sabi ko noon, syempre bata ka pa, di mo naman naisip kung ano man, naisip ko gusto ko na maglayas. Kasi hindi ako mabilan-bilan ng bagong laruan. Naalala ko noon, kinuha ko yung bag ko. Alam mo ano yung inimpake ko doon sa bag ko? Kahit di ba pag maglalayas ka, mag-impake ka ng damit, tama? Ang nilagay ko doon sa bag ko, puro laruan ko din. Maglalayas ako, pero puro laruan yung laman ng bag ko. Sabi ko, ang galing ko naman. Saan ako pumunta? Di ba? Pero bakit? Kasi sabi ko, yung siyempre, isang bata, may gusto, kaya hindi lang mabigay ng magulang. Actually, totoo lang, masakit para sa magulang yun. Kasi totoo gusto niya ibigay. Kaya lang totoo lang, hindi lang niya masabi, anak, wala akong pili. Okay? Kaya talagang sabi ko, gusto kong gumawa ng paraan para magbago yung buhay namin. Okay? Until I met V-Mobile. Para malaman ko sa inyo, si V-Mobile, apelido ko na. Case ko, V-Mobile. Okay? Kumbaga, talagang ano siya, I'm in a relationship with V-Mobile. Okay? Sobrang mahal ko siya. Sobra. Okay? So, bakit ko sabi sobrang mahal ko siya? Simple lang. Kasi bakit kailangan pakasalan mo si V-Mobile? Gusto mo pakasalan si V-Mobile? Yes! Okay lang nabibintuhan kayo sa first na i-explain ko kung bakit. Simple lang. Bakit kailangan pakasalan mo si V-Mobile? Guys, hindi naman, ito kasi, huwag mo gawing literal naman. Hindi naman kami pumunta sa simbahan, hindi naman ganon. Ibig sabihin, sa isip mo, kasal lang kayo because everyday, pagkagising mo, siya yung iniisip mo, tama? Pagkagising mo, actually, yung marami sa atin dito, lalo yung mga may internet sa bahay, pagkagising pa lang, Facebook agad nang binubuksan. Good morning! Kung ano pinagpo-post, tama? Tapos, pangalawa, iisipin mo agad kung sino yung mga iimbitahin mo. Tama? Kumbaga, si V-Mobile, kadugtong na siya ng buhay mo, ng everyday mo. Okay? Pag naging kadugtong mo na si V-Mobile ng araw-araw mo, hindi po malabo na ikaw ay isang maging milyonaryo. Naku, ano? Bakit? Okay? Simple lang. Kailangan kasi maging habit mo si V-Mobile. Habit is yung laging ginagawa. Hindi yung kung kailan lang nag-text yung leaders nyo, tsaka lang nyo gagawin si V-Mobile. Para kita-kita na ginagawa mo siya. Hindi ganon. Dapat, sinabi man o hindi, ginagawa mo pa rin siya. Kasi mas maganda yung ganito ginagawa mo na siya bago ka pa i-text. Bakit? Para pag tinext ka at nagkita kayo, may mapapakita kang bago. Kahit hindi nga alam. Nakuha nyo. Kailangan meron kang laging bago. Hindi naman kailangan malaki-malaki yung pagbabago Okay? Pwede naman bagong damit, bagong watch, bagong shoes, basta meron kang something na bago. Yung wala ka dati pero may nagbago na sa'yo. Okay? Para kasi meron kasing effect yun sa sarili mo rin as well na pag nakakabili ka ng bago, halimbawa ganito na lang. Si ate, what's your name? Anong nickname? Ayun. Nin? Ayun, pinahirapan mo ako. Nin. Ang haba nung sinabi mo. Nin. Halimbawa ganito. Pupunta ka ng mall because nag-V-Mobile ka. Meron tamang isang store, may nagustuhan kang damit at binili mo na. Kasi nag-V-Mobile ka Anong pakiramdam? Masaya ka? Susundin mo agad? Di niya alam bago, no? Special lang ang konti, no? Di ba? Gusto mayaman yan. Actually lang, di ba? Pero, totoo lang. Pupunta ka ng halimbawa kayong lahat. Di ba, syempre, madalas po sa atin, pupunta ng mall, titingin lang. Tama? Lalakad-lakad, pabalik-balik. Bakit? Ayaw mo pumasok lalapitan ka ng sales lady Di ba ganun tayo? Pagpasok, wala ka mapagpili. Ay, ayaw mo na. Ay, tatanungin ka So, if-fit niyo po ba?
enough to buy a new shirt, a new blouse na gustong-gusto mo at a regular price at nabili mo, masarap ang pakiramdam? Masarap? Bakit? Kasi nakuha mo yung eksaktong size na para sa'yo. Hindi yung pinagkasya, hindi yung ipapa-alter pa. Bakit? Kasi pag sale, totoo lang wala na yung size na sa'yo. Nabili na eh. Kaya nga sale eh. Yung either pinakamaliit o sobrang laki. Tama? Mas maganda mabili mo siya at a regular price para yung fit talaga sa'yo. At sabi mo, syempre iba yung pakiramdam. Paano yung damit ko? Di ba? Yung feeling na ganon. Okay? So kumbaga guys, ako dati simple lang. Gusto ko lang makabili ng damit kasi lahat ng damit ko is galing sa pinaglumaan ng mga pitsang ko. Naghahanap po ako doon ng hindi masyadong mukhang pambabae. Okay. Okay, so medyo mahirap maghanap. Kaya alam mo guys, i-share ko sa inyo, na nag-start po ako sa V-Mobile, wala akong masyadong income kasi isa po akong taong mahiyain. Sobrang mahiyain ko. Halata po ba? Okay. Mahiyain po ako. Okay, kukuwento ko sa inyo. Sobrang mahiyain ko, lagi po akong pumunta sa office. Pero wala akong invite. Okay? Nandoon lang ako, wala akong invite. Bakit? Lahat ng tinext ko, salamat, walang nag-reply. Lahat ng kaibigan ko, inimbita ko lahat, oo lang, pero di naman talaga sila sumibot. So, I've been there sa office, punta-punta ako, tsaga ako. Tuesday, Thursday, Saturday na sa office ako. Wala akong invite for few weeks, almost in a month na yun. Nandoon lang ako, wala akong invite. Halimbawa, sa'yo nangyari yun. Nandoon ka lang, wala akong invite. Siyempre medyo malulungkot ka na nun. Di ba? Bakit ako nandito? Sayang pamasahe, sayang lahat. Di ba? Guys, hindi ako kumakain nun. Bakit? Wala akong pamakain eh. Kasi yung pera ko lang papunta doon is yung allowance ko from school. Hindi ako kumakain sa school para meron akong pamasahe papunta ng Ortigas. So, pagdating ko sa galeriya, ang pagkain hindi naman po kapresyo ng presyo na malapit sa UST. Or sige, makakarito yan, 35, 40 pesos, makakain ka na. Sa mall, hindi naman ganun yung presyo eh, mahal eh. Di ba? So, hindi ako nakakain. Skyflakes lang yung baon ko. Kaya isipin mo gano'n ako kapayat. Okay, hindi na ako tumaba. Pero okay lang, sinaga ako, bakit ako nandun? Every time na nandun ako sa office, hindi po ako naghihintay lang sa wala. Since kung nag-start na yung BOM, nandun ako sa loob, nakikinig ako. Nakikinig ako. Nauna po akong matuto mag-present. Pero ang problema ko, hindi ako magaling mag-invite. Okay? Kailangan ko ng isang kapartner na magaling mag-invite. Kasi lahat ng iniimbita ko, ayaw sumama sa akin. Marunong na ako mag-present, pero wala akong kakausapin. Ang hirap, di ba? Okay? Meron ka na mag-present, pero wala kang kakausapin. So, sabi ko, ano kayang gagawin ko nito? Hindi ko alam. Ang hirap ng time na yun. Kasi, sila Kuya Pili, sila Kuya Anton, sila palang kumikita, sila Aaron. So, lagi nila akong sinasama kasi nakinihitch lang ako sa audio ni Aaron ng time na yun. So, sama-sama na ako. Punta silang Metro Walk, kumakain. Tinatanong nila ako lagi, hey, kumain ka na ba? Sabi ko, kumain na ako. Pero totoo yung tiyak ko, okay, sobrang gutom na ako, kaya lang wala akong pera. Alam mo sabihin ko, di ba? Pero sakto, buti na lang yung kinakainan nila, laging may libreng soup. So, soup talaga ako. Tapos kuha din ako tubig, okay? Soup and tubig. Isipin na lang. Masustansya yung gano'n, no? Soup at saka tubig. Okay? Puro liquid, tapos mamaya naihina ako na. Okay? So, kumbaga, kinaga ko yun. Bakit? Kasi, dati yung centering, hindi pa yung ganito. Kung kailan lang nila gusto mag-share, doon sila mag-share. Kailangan kong sumama kasi, kung hindi ako sasama, paano ko maririnig? Hindi lagi sumasama ako, meron ako matutunan. Minsan wala. Depende sa mood nila Kuya Piwi kung mag-share sila o hindi. Kaya ang technique ni Aaron, trying Kuya Anton, pinapainom nila si Kuya Piwi. Pag nalasing na, nagsasalita na. Okay? So ako naman, naghihintay ako na okay ba? Okay? Pag medyo lasing na, mag-share na kayo si Kuya Piwi. So pag nag-share na kayo si Kuya Piwi, nandiyan ako, nakatutok pa talaga ako. Kasi hindi yun basta-basta nag-share, pag hindi pa yung lasing. Sabi ko, ang weird naman. Kaya pag minsan, nag-stay ako ng matagal, pero umuwi ako, wala kasi depende lang sa mood. Okay?
gusto niyo mag-sentence, tara, sentence tayo. Okay? Dati medyo mahirap yung ano, pero ngayon, easier na kasi, kumbaga, andito na yung, kumbaga, totoo lang guys, siguro tinatawag tayong right timing kung bakit ngayon mo lang palang nalaman yung business. Kasi kung dati mo nalaman negosyo, sigurado ako, 10% lang dito yung natira. Alam mo bakit? Kasi wala namang course 1, course 2, course 3. Walang video training, wala lahat. It's kanya-kanya. Okay? Walang yung mag-guide sa'yo. Lahat yun kanya-kanya. Okay? Pero ngayon, meron ng team tumutulong. Meron tayong group page, meron lahat. So, any concern, nasasagot na agad. Dati hindi. Ang call center, ikaw pa rin. Lahat, ikaw. Okay? Kumbaga, lahat sa'yo. Sabi ko, gusto ko na ng change. Gusto ko na ng change. Gusto ko na ng something bago sa buhay ko. Ayoko na rin maging ganito. Okay? Dumating yung time na wala nga akong pera doon, sakto lang yung pamasahe ko, at nagkamali ako ng bilang. Akala ko, sakto lang yung pamasahe ko. Pagtingin ko sa coin purse ko, ang laman, piso na lang. Paano ko uuwi? Isang jeep lang makakauwi na ako. Pero piso na lang yung pera ko. Tingin mo makakauwi ako nun? Piso. Alam mo, isa na isip ko, meron akong plan A, plan B, at plan C. Plan A, lalapit ako sa mga sasakay, kakapalan ko yung mukha ko at hihingi ako ng 5 piso. Okay, para makauwi ako. Pangalawa, pwede akong maglakad. Pangatlo, pwede akong sumakay, pero hindi ako magbabayad. Hulaan niyo kung anong ginawa ko. Ang galing ko. Okay, ito ginawa ko. Sumakay ako. Sabi ko, bayad. Nag-abot ng bag sa gitna ko eh. Bayad ko. Okay. Uso pa ng dati naman, hindi yung para. Pipitik-pitik. Pipitik sa sisilig sa bubong. Tapos baba na ako. Totoo lang pagbaba ko, I feel guilty kasi hindi ako nagbayad. Pero sabi ko, wala akong pera eh. Ano gagawin ko? Maglalakad ako. Diba? Pero sabi ko, yung mga challenges na gano'n sabi ko, pero okay lang. At least, sabi ko, ayoko na talaga umabot sa point na gano'n talaga. Okay? Dati kasi, yung time pa na yun, meron pa isa. Akala ko meron pa akong pera, bumili pa ako ng mani. Mani, 5 pesos, di ba? Gutom na ako eh, 5 piso lang. Medyo makatawid gutom, di ba? Pag bili ko ng mani, 5 piso, sakto, nagbayad na ako ng pamasahe, wala na matira sa pera ko. Alam mo masakit? Kumain ako ng mani, nasanid ako. Wala akong mabili tubig. Nasa basa ko nun, sabi ko, di ako makain na. Di ko ano gagawin ko. Sabi ko, ang last resolution na lang, inipon ko mo yung laway ko, tapos tinanong ko. Sabi ko, Lord, challenges na wala akong mabili tubig. Diba? Pero yun yung time na dati, sabi ko, ngayon, ang sarap kasi binabalik-balikan mo na lang. Diba? Nung time na dati, naiipit ka sa MRT. Sino dito nag-MRT? Ang sarap maipit, no? Parang sardinas. Diba? Sa bus, ipit-ipit din. Kumaga, guys, alam mo, pag maliit ka, disadvantage para sa'yo. Bakit? Lalo na sa jeep. Pag 14, ako yung pang 15. Bakit? Kasya pa ito. Sabi ko, grabe naman. Parehas naman ang pinayaran ah. Porket pa maliit ako. Isisisip pa ako doon. Sabi ko, ayoko, next ako. Sabi ko, ginawa ko mga to. Porket maliit ako eh. Kailangan dun pa sa, dati talagang pipilit. Wala na talaga akong maupuan. Sabi ko, kawawa naman ako. Okay, pero okay lang. Sabi ko, ito yung mga challenges na nagpagigil sa akin na lalo pang gawin si V-Mobile. Kasi gusto ko magkaroon ng ganito eh. Gusto ko magkaroon ng ganito. Kasi pag gising mo, ito yung makikita mo. Pwede? Pwede? Yung ano lang, kasi masakit ulo mo eh. Pag gising mo, masakit ulo mo. Pag gising mo, wala sakit ulo ko. Okay lang? Okay lang? Pwede? Pwede. Pwede, no? Sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon ng ganyan. Kasi, alam mo, madalas ako manood ng pangarap kong jackpot eh. Na nangangarap na baka manalo rin ako ng jackpot. Na
makatira sa mundo, kailangan mo yan. Tama? Kaya ka nag-aaway-away dahil dyan. Tama? Pero ang pagkakaroon ng maraming pera, hindi po masama. Naniniwala ba kayo dyan? Or ang naisip mo, pag maraming pera, masyadong masama yun. Naisip mo ba yun? Tingin ko naisip mo kasi hindi ka nag-react eh. Okay, ganun na yan. Ang pagkakaroon mo ng maraming pera, hindi po masama. Lalo na pag sa legal na paraan mo siyang nakuha. Pag sa illegal, masama. Okay? Ganito po yan. Di ba kasi ang meron mga saying na the money is the root, di ba na the money? Money is the root of all evil. Ano ba ang alam nyo? Of all evil. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? Sabi ba, yes? No? Sabi na iba, yes? Sabi niya, no, no. Sabi niya, no. Okay? Ang hindi po yung pera, yung masama. Okay? Ang masama, ganito, the love of money is the root of all evil. Pag yung pera napunta na sa isip mo, sa utak mo, doon na nagiging masama kasi kung ano na naisip mo. Tama? Sa Pilipinas naman, actually hindi the love. Siguro, isang one way kaya medyo mataas yung crime rate natin because of the lack of money is the root of all evil. Tapos, kaya nakakaisip ng masama. Tama? Pero kung hindi naman siguro kapos, hindi naman siguro mag-iisip na magnakaw eh. Tama po ba? Tama yan? Alam mo guys, kaya sabihin mo, bakit kailangan mo ng ganito? Simple. Siyempre, ito yung means para mabili mo yung pangarap mo. Tama? Ito rin yung means para siyempre yung pag-exchange natin ng goods. At siyempre, ito rin yung parang pwede rin tayo. Halimbawa, ganito guys. Ito ang pera mo. Madali po bang tumulong sa ibang tao? Madali? Kasi sobra-sobra. Lahat tayo gustong tumulong sa tao, kaya lang minsan kulang pa. Kaya hindi naman sa ayaw mo magpahiram. Pag pinahiram mo, ikaw naman yung nawalan. Tama? Hindi kasi kaya lang na misinterpret ng iba, ay ayaw mong papahiram, padapot ka, di ba? Hindi naman ganun eh. Totoo lang gusto. Kaya lang kulang din kasi ako eh. Tama? Pero when you have yung excess, yung sobra, okay lang, di ba? Pero syempre, because of V-Mobile, hindi po ito imposible na magkaroon ka ng ganyan. Gusto mo ng ganyan? Yes! Siyempre, pag nagkaroon ka ng ganyan, magiging ganito ka. Yan. Kilala mo si Pocoyo? Manood ka ng Disney Babies. Okay? Si Pocoyo. Guys, tutulungan naman na kayo. Ganyan. Para malaman mo yung big why mo. Siyempre, lahat naman tayo gusto magkaroon ng maraming savings. Tama? Lalo na yung merong mga pamilya. At soon na magkakaroon ng pamilya, gusto natin ng maraming savings. Tama? Siyempre, kailangan ilagay mo na rin to dun sa dream board mo. Savings. Okay? Kumuha ka na ng picture ng ano, tapos lagay mo, let's say, gusto mo, ang savings mo, at least mabuhay ka na for the rest of your life, 50 million na savings, pwede na? Yes! Pwede na? Yes! Pwede na, kahit di ka na mag-work, di ba? Pero huwag na sobrang gastos, ha? Yung sakto lang, okay? 50 million na savings, pwede na. Siyempre, sino po dito yung nangarap din ng sasakyan? Sino nangarap ng sasakyan? Marami, no? Kasi, siyempre, medyo pagod na tayong mag-commute, di ba? Talagang totoo lang nakapagod. Nakapagod, time-consuming, tsaka hindi ka makapunta sa lugar na gusto mo ng agad-agad. Kasi pag may kotse ka, kunwari, nagising ka ng 2 a.m., ayaw mo tumawag, gusto mo mag-road trip ka, tama? Pero pagka, siyempre, mag-commute, medyo hassle. Kasi bakit? Pag mga 2 a.m. na, medyo lumilipad na yung mga jeep nun. Kasi ganun oras ako umuwi. Okay? Lumilipad na yung mga jeep nun. Yung time na yun, talagang nakakapit ako matindi pag umuwi na ako 2 a.m. Okay? Dati po ang buhay ko, umuwi po ako, pasikat na yung araw. Pagdating ko sa bahay, syempre gising na yung magulang ko, saan ka galing? Sabi ko, okay? Nagtatay lang ako na, para kunyari lasing ako, kunyari lang, para hindi niya ako kakausapin. Tapos diretso tulog na ako. Kaya lang talaga antok na talaga ako nun. So, syempre, lahat naman tayo gusto magkaroon ng sasakyan, tama? Kailangan you have to put in your dream board na meron ka rin sasakyan. Okay? Halimbawa, ito yung dream board mo. Ang laki, no? Board nga eh, malaki, no? Hindi ko naman sinabing paper. Okay? So, dream board. Halimbawa, ganito kalaki yung board mo. Halimbawa, ganito na lang, mas maganda. Kailangan you have to make your own
dream board. Halimbawa, yan yung kama nyo. Yan yung kama nyo. Yung dream board, ilalagay mo sa wall kung saan pag dilat mo, kita mo na agad. Okay? Halimbawa, ganito yan. Pikit kayo, pikit, pikit, pikit. 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 Pipikit lang, hindi mo magawa eh. Pagyaman pa kaya. Okay. Okay. Pagkagising mo, pag dilat mo, eto nakita mo. Wow. Nakakigil? Nakakigil? Iba pakiramdam, di ba? Kasi pag dilat ka pa lang, uy. Di ba? Iba yung pakiramdam. Pero pag nakikita mo lagi, salamin, sarili mo, okay? Hindi ganon. Palitan mo ngayon. Kailangan dream board ba yung nakalagay dyan? Simple lang. Okay? Paano kung ito rin? Siyempre, gusto mo ng kotse. Lagay ka rin picture ng kotse. Gusto mo ng jazz? Pwede? Ako nilagay ko sa'yo, nakaset up na. Okay? Ito yung gusto kong max dati. Ganyan. Ganun, okay? Kaya lang sabi ko, saan ba ipapark? Wala na, picture na lang. Okay? So, kasi mo agad yan. Pag isip mo, ito nakita mo. Tingin mo ma-inspire ka. Magigigil ka na, gawin ko ba ng gawin? Kasi ito pa yung pangarap ko, yung picture pa lang siya, hindi pa siya totoo eh. Diba? Siyempre, kung baga guys, lagay ka ng picture na mga gusto mo. Pwede ka rin maglagay ng Chrysler. Pwede? Para pag sakay, alam mo tong Chrysler na to, pag sakay mo sa loob, para ka nasa airplane. Business class. Okay? Grabe. Lalo na pag ikaw nagdadrive. Siguro ito pagbaba mo pa lang dyan, sabi mo, makikita mo yung mga tumatama kapit-bahay mo, gumagano. Ayan, tapos tutulog na laway. Ayan. Ayaw nyo ba kasi mag-B-mobile, di ba? Di ba kapit-bahay mo na ayaw maniwala sa'yo sa sagasaan mo? Tuluyan! Ay, walang ano-ano. Tuluyan talaga. Okay? Siyempre, gusto mo rin ba ng suburban? Pwede? Pampamilya? Pwede? Siyempre, pag dilat mo palang ginagad nakita mo, siyempre nagigil ka lalo, no? Parang gusto mo parang laging gawin eh, di ba? Pero pag gising mo, pag dilat mo ulit, ito naman nakita mo. Pwede? Ay, nako. Paano pag dilat mo dati picture siya, tapos pag dilat mo ngayon totoo na? Guys, alam nyo, ako po yung isang bata na hindi na lumaki. Kaya nilakihan ko yung pangarap ko. Kasi kahit anong pag-inom mo ng papatangkad, di na talaga tumatalag eh. Hindi na talaga. Okay? So nilakihan ko na lang talaga yung pangarap ko kasi hindi na lang pwede kong lakihan eh. Guys, remember, habang nabubuhay ka, hindi ka pwedeng tumigil. Habang nabubuhay ka, marami ka pang pwedeng gawin. Okay? Ang alam mo, isa sa mga hindi ko makalimutan na sinabi sa akin ni Kuya Piwi, never settle. Ano ibig sabihin? Yung iba kasi kumita lang ng 20,000 per week, nag-relax. Ibig sabihin, okay na sa kanya yung 20,000 per week. Hindi mo pa na-hit yung pinaka-best mo, hindi mo pa nabibigay yung 100%, bakit tumigil ka na? Diba? Sabi niya, parang isa sinabi, pero nakikita ko sa kanya, siya yung top 1, pero bakit ngayon, hindi pa siya tumigil sa kakabong? Hindi siya tumigil sa kakatraining, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa. Kung ano yung ginagawa na dati, ginagawa pa rin niya ngayon. Tama eh? Sabi ko, bakit ako kailangan tumigil? Bakit ako kailangan mag-relax? Kung si top 1 nga, hindi nagre-relax, bakit ako magre-relax? Diba? Tama eh? Kaya kailangan guys, never settle. Kapag may napili kang isa, kaya sabi ko sa guys, start from small things. Bili ka ng damit, bili ka ng shoes, bili ka ng bag. Alam guys, yung first mga earnings ko, yun muna yung binili ko. Hindi mo naman nag-isip ng kotse, bakit simple lang. Tayo po, kumakausap tayo ng tao, tama? You need to look presentable. Diba? Kung baga, pakita mo naman, lalo pa nag-raining kayo ng mga kaibigan mo, nang kinuwento ko naman ng V-Mobile na negative, kailangan pagdating mo sa raining, meron kang something bago, kahit hindi man agad kotse. Kasi kung wala silang nakikitang pagbabago sa'yo, lagi silang hanap ng hanap ng hanap. Nakawa ninyo? Kahit halimbawa, wala ka pang kotse, hindi naman niya hahanapin sa'yo kung meron kang bagong relos na maganda. Kung nakita niya sa'yo meron kang bagong bag na maganda, kung meron kang makitang bagong damit na maganda, ay bago damit mo ah. Di ba? Kasi sige, kung meron siya nakitang pagbabago sa'yo, hindi ka naman hahanapan ng iba eh. Kasi alam niya, okay yung negosyo mo, kumikita ka talaga. Nakuha ninyo? Is ay, nagsimula muna ako sa pagbili ng phone, kasi yung phone ko dati, yung tig 1,000 lang. Okay? Tapos,
nagsimula akong bumili ng watch, ng damit, ng pants, ng shoes, para at least kompleto yung gear ko. Totoo lang guys, yung damit ko paulit-ulit pumupunta ako sa office. Okay? Paulit-ulit. Kung kayo lagi na sa office, may kita mo ulit-ulit yung damit ko. Pero isa lang mindset ko. Yes, nakikita mo paulit-ulit yung suot ko, pero nilaban ko naman yan. Okay? Pero, yung prospect na nakausap ko, hindi niya alam yun yung suot ko sa araw. Tama mali. Yes. Hindi naman ito kakausapin ko. Kaya okay lang. Kaya sabi ko, sige na lang. Kahit isipin nila paulit-ulit yung damit ko, yung damit ko eh. Di ba? Pero yung kausap ko, hindi na alam yun ang suot ko nung isang araw. Pero pag bumalik siya, nung isang araw, yun pa rin suot ko, may isip na, ito suot mo na. Oo nga, ito nga yun. Ay, naulit ba? Di ba? Joke na lang. Pero totoo, una na talaga pambili. Okay? Guys, syempre, after ng kotse, lahat pa tayo gusto magkaroon ng bahay. Yes. At least, mas masarap kasi pag uuwi ka sa bahay. Halimbawa, ganda na lang bahay mo. Pwede na ba sa'yo to? Okay? In the middle of Metro Manila, ito yung bahay mo. Okay? Tubig, may tubig, meron kang mini pool, para at least tsaka maliligo. Tapos, ang mura lang kaya niyan. Hello? Lupa mo tubig. Okay? Bahay kubo. Tapos bukas lahat. Mura lang kaya yan. Okay? Simple lang gawin mo. Hindi mo kailangan ng gate. Yung ito, para at least hindi mo malagyan ng gate, lagyan mo ng mga ahas, alligator. Okay? Yun yung mga bantay mo. Pet mo yun. Pag hindi kinalaki na kain. Okay? So, pwede rin gusto mo rin ng ganitong house. Pwede? Mababa lang, sakto lang, maraming ilaw, may parang wash and gazebo, may dahon-dahon, di ba? Kasi sa atin dito, medyo puro pollution na eh, di ba? So kahit pa paano, makalangap ka naman ng medyo fresh air, di ba? So, okay lang din. Or pwede rin na, guys, sino gusto ng ganitong kwarto? Pwede? Huwag lang mababasag yan. Okay? Guys, ganito ang simple. This is your dream board. Okay? Lahat to ay posible because ginawa na to. Okay? Nagawa na to. Lahat to ay posible. Hindi to imposible na magkaroon ka ng ganito. Kaya nga mo siya nilalagay sa dream board mo because you want to have that. Okay? Pag hindi mo siya nilagay sa dream board mo, hindi ka magkakaroon talaga niya. Bakit? Kasi hindi mo na mismo dinikit eh. Hindi mo na mismo nilagay sa plano ng buhay mo eh. Hindi mo na mismo sa sinulat eh. Okay? If you want something, take a picture and go get it. Nakuha? Hindi mo tingnan tapos, okay? Kaya nga ito is para, syempre, malaman mo kung bakit ka gumigising everyday. Okay? Kaya mo siya ilalagay dun sa wall na kung saan ka nakatutulog at pagkagising. Di ba guys, yung simple dito yung syempre, lahat naman tayo siguro na-experience na mag-aral, tama? Or pumasa sa school. Di ba usually, ang sabi sa atin, gumising ka ng madaling araw para madali kang maka-memorize. Tama to ba yun? Gumising ka ng madaling araw tapos maka-memorize. Ginawa ko yung pag-ising ko, nantok ako eh. Okay? So, ang ginawa ko na lang, na ginaya ko si Aaron. Actually, hindi siya ginaya. Ganon din kasi ako. Natawa ako nung umattend ako ng course to niya nung Thursday. Sino umattend ng course to nung Thursday? Wala. Okay. Nung umattend ako ng course to nung Thursday, si Aaron kasi nag-training nun. Natawa ako kasi ginagawa ko yun eh. Sabi niya sa training, bago mag-exam, actually, yung pag-exam na, sa breakfast niya, hindi siya kumakain. Ang kinakain lang niya, carrots. Carrots. Okay? Pag mag-exam na, ang kakainin lang niya, carrots. Bakit carrots? Hindi mo ako kumakain ng gulay, pero carrots kinakain ko. Pangpalinaw ng okay? Exam day. Okay? Para pag-exam mo na, may zoom. Kabila. Tapos na. Zoom. Okay. After 10 minutes, tapos ka na. Ginawa ko yung dati. Buti na lang, yung mga classmate ko, medyo mabait naman. At medyo nilapit na rin ang konti. So, Zoom times 5 lang. Times 5 lang. Okay, so Zoom times 5 lang. Tinawag ko. Kaya lang, pag bigay sa amin ng resulta ng exam, naggalit siya sa akin.
sa kanya. Ay, ako yung namopia. Sabi ko, galing ko mamaya, no? Kaya ka tinatawag natin, work smart, do not work hard. Bakit? Simple lang. Yung mga natutunan sa school, nagamit ba natin sa buhay? Hindi. Kaya hindi ko na pinag-aralan, hindi ko kailangan malaman eh. Bakit? Kasi yung inopya ko sa kanya, history po yun. History na naman ni Rizal. Okay? Kailan mo ginamit si Rizal sa negosyo? Sa trabaho. Para kumita. Pero alam mo pa rin kung pangalan niya, tama? Ano bang pangalan niya? Kita mo! Alam mo, no? Pero hindi mo siya nagamit. Di ba? Kumbaga, pati yung mga movies na napanood mo lahat, ilang beses natin pinag-aralan yan pero never natin nagamit. Tama mo ba? Okay? Sabi ko, konti lang, makinuha ko lang yung mga sakto lang. Kaya ang pinag-aralan ko lang lagi doon, math. Eh, kailangan lang lagi math. Kaya pag math, sila po yung kumukopya sa akin. Okay? Sabi ko, bakit? Ito yung kailangan sa buhay, math. Okay? Pag hindi kailangan, Pilipino, inaaral ko rin ng Pilipino, basta marunong ko magsalita ng Pilipino at magsulat ng Pilipino, okay na yan, di ba? Pero yung mga paniti, hindi ko na alam yun. Pakalit, hindi ko alam yun. Okay? Basta yung English, marunong rin ako magsalita, marunong magsulat, pero pag noun-pronoun, pag-isapan na natin yan, hindi ko na alam yun. Okay? So kung baga yung mga kailangan lang. Totoo naman guys, di ba, I mean, sa average rate ng gumagraduate, maraming gumagraduate, pero konti lang yung trabaho, tama? I mean, aminin natin, sa school, tinuruan tayo paano maging employee. Paano ko nasabi yan? Number one, nung nasa school ka pa lang, pinapag-intern ka or OJT, tama? Ibig sabihin, preparing for you para magtrabaho. Hindi naman para mag-business. Tama? Isipin mo ang inaaral mo, business administration, okay? Business management, business ganito. Pero yung professor, negosyante? Hindi, okay? Business pinag-usapan nyo, professor mo naglalakad. Di ba? Lahat nasa libro. Wala rin siyang business. Okay? Simple lang. Siyempre, kung teacher, dapat kung business yung turo, mas maganda business review, pero hindi siyang negosyo, nakuha mo yung experience, ganun pala. Tapos, afterwards, turuan kang business. Kaya lang hindi ganun nangyari. Di ba? Business pero naghahanap ng work. Bakit ganun? Hindi negosyo yung hinahanap. Di ba? Ay sabi ko, merong kakaiba. Totoo lang guys, sabihin ko sa inyo, pero this is just my opinion. Okay? Isa po ako sa pasaway na bata. Bakit? Hindi ko po tinapos yung school ko. I'm undergraduate at nag-drop out ako sa school ko. Ang lakas ng loob ko, no? Di ba? Lakas na lang ng guts yan. Sabi ko, bakit ako nag-drop out? Sabi ko, paano ko sa magulang ko, I get bored. Sobrang bored ako sa school. Bakit? Pasok ko ng pasok, pero hindi naman yun yung kailangan kong malaman eh. Kung baga gusto kong mag-aaral, pero hindi yung traditional na books. Lecture, yung prof matanda na ayaw magsulat, kung kailangan pakinggan mo, i-record mo lahat. Di ba? Ayaw ko na ng ganun eh. So, sabi ko, gusto ko mag-aral ng training, yung mga workshops, mga seminar na pag pumasok ka doon, kasi 1-day seminar, 2-day seminar, pero marami kang matutunan na ma-apply mo na agad. Okay? So hanggang until my friend may introduce sa akin, okay, isang training seminar, isang motivational speaker, sabi ko, wow, dyan ko gusto mag-enroll. Okay? Dyan ko gusto mag-enroll. Okay? Bakit? Anong tinuturo doon? Tinuturo doon is kung paano yumaman. Gusto mo mag-enroll sa ganun? Yes! Sabi ko, gusto ko matutunan na. Pagbigyan mo na ako. Hindi na ako nag-enroll that sem. And then, yun ang ginawa ko, pinagpatuloy ko yung mga course na yun. Okay? Inaral ko yun, sabi ko, gusto ko yumaman. Kailangan mayaman ko. Paano yumaman? Basa ako hindi ko nabasa ng libro. Hindi ako ng e-books. Napakinggan ko lang kasi tamad ako magbasa. Okay? So, kumaga, hanap ako ng kumaga. Yun yung ginagawa ko, tapos ina-apply ko siya. Kasi lahat na natutunan ko, nabasa ko agad. Actually, isang page pa lang, meron ka na agad magagawa eh. Okay? Unlike sa lecture na textbook, ang dami mo nang nabasa, okay? Hindi naman lahat yun lumabas sa test. At ang masakit pa nun, ang dami mong pinasa, minemorize mo pa, hindi naman dyan kinuha yung mga tanong. Tama? Okay, so ang weirdo, no? So kumbaga sabi ko, gusto ko ng something new, something big, something different.
Okay? Totoo ba? Guys, tingin ba? Weird po ba na ikaw ay mag-drop out sa school? Yes. Weird? Because all we know, kailangan mong tapusin yung college degree mo and get a good job. Tama? Yun ang alam natin eh. Okay? Abnormal po ba? At hindi po yun normal na ikaw mag-aral sa isang training seminar tapos gagawin mo yung negosyo. Medyo weird, di ba? Okay? Sabi ko, now I slowly understand paano yumaman yung mga mayayaman. Sabi ko kasi inisip ko lagi, paano ba yumaman yung mga negosyanteng mayaman? Simple. Because lagi silang nakakaisip ng bagay na hindi naiisip ng marami. Okay? Lagi silang nag-iisip ng bagay na kakaiba sa normal ng naiisip. Sabi ko, paano ba sila mag-isip? Okay? Remember guys, negosyante ka. Negosyante ka, negosyante ka na. Okay? Baka kasi hindi mo pa na-isi-zink in sa'yo na ikaw ay isang negosyante na. Okay? Kaya nga ito, pinapagawa ka na ng dream board ay para, okay, malagay na sa mindset mo, sa isip mo, sa subconscious mind mo, okay, na magkakaroon ka na ng mga bagay na ito. Nakuha na po ba? Okay? Kasi pag, guys, kasi simple lang yan. Nung bata-bata pa tayo, ang dinidikit mo sa pader ay mga crush mo, tama? Mga crush, ang dami. Di ba? Yung mga crush mo, simple lang, pag nakikita mo masaya ka, same thing. Ito naman guys, totoo na, pangarap mo na ilalagay mo. Pag nakita mo lagi pangarap mo, na-excite ka, na hindi mo maintindihan yung pakiramdam. Marami po ba sa ating gustong magbakasyon? Yes. Sa ibang lugar? Yes. Mag-beach? Yes. Kahit mag-Boracay, kahit hindi summer, okay lang? Yes. Yung bumabagyo, yung malakas yung angin. Ibig sabihin, any time of the year, pwede kang mag-Boracay, mag-Bohol, mag-Cebu, kahit kailan mo gusto. Gusto mo na gano'n? Yes. Hindi mo na iniisip na may work pa bukas. Bakit? Because totoo lang you're the boss. Okay? Ikaw yung boss ng sarili mo. Okay? So, kaya tutulong ko sa inyo ngayon, simple lang. Alam ko, familiar kayo dito. Kasi, I wanted for you na ma-familiarize ka muna sa pinasok mo today. Okay? Sa pinasok mong business. Familiar ka dito? Yes. Familiar? Yes. Sino din? Sino first time lang ito nakita? Sino yung alam na to? Sino yung walang pakialam? Okay, even di alam po na reaction. Okay? Ito yung cash flow quadrant na ginawa mo ni Robert Kiyosaki. Okay? Kilala mo si Robert Kiyosaki? Yes. Kilala mo hindi? Yes. Pag hindi mo siya kilala, i-google mo mamaya. Oh. Okay, i-Wikipedia niyo mo para makilala mo sino siya. Punta ka sa National Bookstore, marami po siyang libro. Okay? Cash flow quadrant na ito yung pinakasikat na sikat sa lahat. Okay? Marami po sa atin dito ay nandito. Employment. Tama? Kumbaga, ito yung stage na totoo lang, ito yung marami sa atin. Okay, pakita ko sa inyo ha. At alam mo po ba yung rich dad, poor dad? Yes. Yes. Yung iba hindi pa nakaalam, okay? Rich dad, poor dad, parang is mas familiar sa iba. The poor dad says, dapat kuha ka ng good job. Okay? The poor dad says, mag-doktor ka, attorney, any professional na trabaho. Okay? Rich dad says, mag-business ka at maging investor ka. Okay? Okay, the poor dad says, employee. Tanong, meron mo bang yumaman na empleyado? Kahit 50 years ka na nag-work, yumaman mo ba? Ha? Sino? Sino ba? Oh my gosh! Oh my gosh! Nakita ko yun, natawa ko, baka meron po dito pro, nakita ko lang po sa Facebook. Hindi naman po nakita ko lang sa Facebook, tinutulak po niya si Tapos, sabi ni magmukhang kawawa, hindi magmukhang okay? Sabi naman niya, sabi ko gayahin kita, naka-nature. Okay, ito, here ha. Okay, copy business eh. Okay, so kanituro, yun sinunod, di ba? Masunurin. Di ba? So kumbaga, guys, syempre alam naman natin, wala pong yumaman na empleyado, tama? Kaya dapat wala ka sa kategorya
category na yan. Okay? Pero syempre, nandito pa lang tayo. Ibig sabihin, slowly, tatanggalin natin yung nasaan kung nasaan tayo at i-divert natin yung sarili natin sa iba. Tama? Okay? Ganun yan. Siyempre, meron din po din sa atin is na nating self-employed at yung S. Self-employed, siyempre, attorney, doktor, ganyan. Ano? Mga dentista, mga... Ano? Firma? Account. Okay? So, ganito na lang yan. Pag walang pasyente ang doktor, may kita? Pag walang kliyente ang walang kaso ang attorney, may kita? Tayo. Ha? O, laro na lang na. O, sige, yan. Ano ka na dyan? Sa recto dami. Okay? But ano, mekaniko, walang ginagawang makina, may kita? Wala. Di ba? Ito yung trabaho na pag wala, no work, no play. Okay? So, syempre, hindi rin tayo yayaman dyan. Okay? Pwedeng yumaman, pero sarili mo ng diskarte, pero basta hindi natin pag-usapan yun. Ewan ko kung sino yung mga yumaman dyan. Okay? At syempre, lahat pa tayo gusto maging investor? Lahat tayo gusto maging investor? Kaya lang, masyadong malaki ang kailangan na puhunan para maging isang investor ka. Kilala mo to? Yes. Sino yan? Energy. Lolo ko, di ko lang. Okay. Sino to? Lucitas. Lolo mo rin. Lolo ko din. Kilala. Eto. Okay. Lolo ko talaga. Sa sobrang layo. Okay? So, ito yung mga tatlo na isa sa mga pinakamayaman sa Pilipinas. Ito yung top 1, top 2, top... Basta as top 10. Okay? Hindi ko ako anong top eh. Okay? Basta ito, top 1, top 2, tapos yun na lang. Basta ako, makita mo rin ako sa susunod. Top, ano? Dahil hindi masyadong dinikit ka na eh. Okay? So, kumbaga, alam mo guys, ito yung mga investor, syempre talagang malaki ng puhunan mo. Ibig ano, ang mag-investor kasi, kailangan at least you have 80 million pesos in your bank account. Lahat ba tayo meron ganun? 8,000. Diba? Kumbaga, pero, lahat tayo gusto mag-investor, tama? Kaya, ito gagawin natin. Ito muna yung papasukin natin. Kasi, pag tayo ay nakaipon na sa ating business, ay syempre, meron na tayong puhunan, pwede na tayo maging investor ngayon. Nakuha niyo ba? Okay. Alam niyo ng negosyo pinasok niyo, tama? Pero, meron pong 3 types ng business. Ito guys, I want you to, familiarize kayo sa type ng negosyo ngayon. Okay? Di ba alam niyo naman, traditional business, tama? Syempre kasi may magtatanong sa inyo, ano ba pagkakaiba ng V-Mobile sa traditional ng negosyo? Simple lang, traditional ng negosyo, magkano puhunan? Malaki. Malaki din, tama? So, kung ikaw magnenegosyo ka ng taxi million, Yes. million, isang taxi pa lang, magkano na? Di ba? Eh, magkano lang ang kita? Okay? Ito rin, mga negosyong to, malaki ang puhunan. 500,000 and up. Okay? Pero tanong ko sa'yo, kailan po yung ROI niyan? 6 months and above. Okay? 6 months and above, ang laki ng nilabas mo. Siyempre, medyo makipas natin yan, so hindi po na tayo dyan. Okay? Meron din tayo yung pinakasikat na naman, yung tawag natin franchising. Di ba? Ito yung sikat sa atin, franchising. Pero, siyempre, sa dami ng mga franchising, let's say, Jollibee, McDo, 7-Eleven, etc. na mga franchising, mahal po ba? Yes. Malaki po ba yung kapital? Yes. Sobrang laki, di ba? Kasi Jollibee is 25 to 40 million. 25 to 30 million, McDonald's is 40 million, 50 million and above. Wow, mga investor, no? Okay? Kailan pong ROI? Taon po binibilang dyan. Bakit? Alam mo ginawa ko? Tinayip ko po sa online McDonald's. Tapos nakita ko yung detalye, franchise, minimum, 40 million, ROI, 2 years. Wow. Naisip ko lang magkano ba? Gusto ko nang malaman. Okay? Lahat yan nasa internet. So, yung internet ko. Okay? Dunkin Donuts, mahal din. Kailan lang makabalik. 1 year, 2 years, bago mo mararamdaman ng kumikita ka na. So, kailangan mahaba talaga yung kapital mo. Okay? Ang matitirang negosyo. Multi-level marketing o tinatawag natin Networking. networking. Okay guys,
Okay? Best napakta na tayo. Dito sa networking, na pinasok mo, kasi ang mindset ng karamihan, networking, easy money. Okay? Easy money, madaling kumita, invite, ganun, okay na. Guys, totoo lang sabi ko sa'yo, ang hirap nito. Okay? Parehas lang din yung trabaho doon. Pero magkaiba ang resulta.